Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Sinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Iyon pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Di rin napigilan ng sikat na political commentator na si Crisette Laureta Chu bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayon pa sa kanya, OMG, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 134.06 tons. Unquote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito at ano ba ang dahilan? Bakit tila may patagong bintahan na nangyari sa ating gold reserves? Dahil alam naman natin ang kahalagahan nito. Dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial safety net na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili sa mga panahon ng pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa gold reserve ng ating bansa. Sa isang rally, I think, sa Mandawi, Cebu. Sa talumpati ng Pangulong Duterte, binanggit niya yan na marami nang naibebenta sa ating mga gold reserve. So yan, pumalag si Jose Castro na wala daw basihan si PRRD. So, ang media rin, tinanong nila si Jose Castro. Nung una, sabi niya, hindi ko alam yung data. Tanungin namin sa Bangko Sentral. Kasi tinatanong kung kumusta ng gold reserve natin. Ilan bang nabenta? Ilan pa ang naiwan? So, hindi alam ni Jose Castro. Tinanong nila ang BSP ito. Meron ng pahayag ang BSP. Kailang malabo. Kasi ang tanong, ilang tons ang nabenta? Magkano ang nabenta? Ilan pa ang naiwan? Dapat ganun sana ang isagot nila sa taong bayan. Ito, pakinggan natin itong pahayag ni Jose Castro kung kumusta na ang gold reserve natin sa ating bansa. Then, i-compare natin sa statement, pahayag ng World Gold Council. Okay? Dito natin malalaman ang tunay na kalagayan ng gold reserve sa bansa. Okay. So, ito, si Claire Castro. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.6
in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Ano? Yung pahayag ng BSP na binasa ng Yusek, press officer, nasagot ba yung katanungan kung as of now, ilang tonelada ang gold reserve natin? Sa mga nakaraang taon, itong panahon ng Administrasyong Marcos, ilang tonelada ang naibenta nila? Kasi last year, kalagitnaan ng taon last year, nabigla na lang tayo, naisiwalat na ang Pilipinas nagbenta pala ng 24.9 tons of gold. Di natin alam. Mabuti na lang mayroong grupo na nagsiwala. So yun ang tanong ng taong bayan. Gold, gross international reserves ang sinasabi. Ang tanong ng bayan, yung gold reserve. Ilang toneladang naibenta? Saan napunta yung pinagbentahan? Anong ginawa nila? Then, ilang tonelada ang reserve natin ngayon? Tumaas ba ang gold reserve natin o bumaba ba? Yun ang dapat nilang sagutin. Wala, hindi nasasagot. Ito, buti na lang. Si Ethel Pineda, think isa ito sa Noisy 37 na pinatawag. Isinare niya ang post ng Behind Asia. So, basahin natin itong post ng Behind Asia tungkol ito sa gold reserve ng Pilipinas. Nandito ang kasagutan sa tanong natin. Okay. According to data from World Gold Council, the Philippines gold reserve have seen a substantial decline. Okay? In recent years, bumaba, substantial, malaki. Bumaba ng malaki ang ating gold reserve according to World Gold Council. Dapat itong sagutin ni Jose Castro. Anong comment nila tungkol nito? Okay. In the third quarter of 2023, the country held over 164.77 tons of gold valued at over 11 billion. Okay, so 164 tons. However, by the third quarter of 2024, the reserves had decreased to 128.12 tons, worth approximately 8.5 billion. This sharp decline of over 36.65 tons has raised concerns and prompted discussion within the Filipino community. So, yung naibalita last year, 24.9 tons of gold. Dito ngayon, lumalabas na bumaba ang ating gold reserve ng 36.65 tons of gold. So, sa ngayon, ang total gold reserve natin as of third quarter of 2024, ano na lang, 128.12 tons of gold. So ngayon, 2025 naman, hindi natin alam kung nabawasan na ulit. Ito sana ang dapat nilang sagutin. Hindi yung statement ng, wala akong naintindihan sa statement ng Bangko Sentral, yung binasa ni Jose Castro. Mas naintindihan ko pa itong post ng Behind Asia, bumaba, substantial decline. Nawalan tayo 36.65 tons of gold. Sana ito ang sagutin ni Jose Claire Castro. Pag-usapan natin itong post ni BOVPH tungkol sa napakasimpleng tanong ng isang reporter ng Philippine Star
Tapos yung sagot ni Yusek Claire Castro, nako, nakakalito. So ito ang post, BOBPH. Sabi niya, "We miss you, Attorney Lenny Robredo." Bakit nasama si Attorney BP Lenny Robredo? Ito ang tanong ng reporter. Iyang K-12 program, my media literacy program, and my politics and governance program. But some people doesn't even know the basic functions of government agency. So, do you think that that's a reflection on the effectiveness of these types of education programs? Okay, so basic na tanong is tungkol sa effectiveness ng K-12 programs, lalo na yung mga politics and governance program. Kasi mga estudyante, hindi alam ang mga function ng mga agencies ng gobyerno. So, epektibo ba itong mga programa natin sa edukasyon? Okay, ito naman ang sagot. Basahin ko lang dire-diretso at try to understand kung may maintindihan kayo sa sagot. Okay. Sa mga nangyayari po kasi, minsan, ang mga nangyayari sa paligid ay hindi pa minsan concern ng iba. Di ba? May mga ordinaryong tao na hindi concern iyong nangyayari sa paligid natin. Mas prepared nila na manood ng mga katatawanan, even that will make them happy, that will make them smile. So, itong mga nangyayari po sa paligid natin, siguro po talaga mas maganda makasama rin po ito sa mga pag-aaral sa mga estudyante para maging aware din po sila kung ano ba talaga yung parte ng history or parte na nangyayari sa atin sa current events. Yusek Attorney Castro, March 3, 2025. Ngayong araw lang. Oh, anong naintindihan nyo sa sagot? Ito, hinighlight ni BOBS yung mga nangyayari. 6 times niyang binanggit yung mga nangyayari. nangyayari. I don't know kung may naintindihan kayo. Ako, wala. Sabog. Lutang. I don't know itong post na, "We miss you, Attorney Lenny Robredo." Anong mga sagot ng BP Lenny nung una? Ganito rin, hindi direct to the point ang sagot sa question. Ang daming paligoy-ligoy. Ang hirap intindihin. So, ang tanong tungkol sa effectiveness ng K-12 programs, dapat doon siya mag-focus ng either no, it's not effective, it's because like this, and like that. Di ba ganun? Or, oh, I'm sorry, K-12 is effective. But, kung bakit ang ibang tao ay hindi alam ang mga, kasi function ng government agencies ang hindi alam eh. So, yes or no, effective o hindi effective, at ano ang dapat gawin para maging effective. Di ba? Dapat ganun ang sagot. Ito, mga comments. Nancy Villaronte, question mark, 5 question mark. Bakit? Hindi niya maintindihan. Arthur Escalante, oh no, not a single word refers to K-12. Wala nga. Wala siyang nabanggit tungkol sa K-12. Nolan Kamba, is she related to that brilliant actress Kim Chu? They sound the same. Audi Libarios, kakalito. Hehehe. Nene De Leon Paglikawan, the reflection of Lenny. Elaine Pableo Tenedero, hindi specific motherhood statement. Correct. Generalized statement. Mga pangyayari, ang iba dyan, yung pinapanood, mga comedy, katatawanan, para lang
mag-smile sila, dapat sana maging concern kayo sa palibot ninyo. So, dapat pag-aralan ang mga current events. Ang layo, current